Pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niyan. Abangan mo ang revenge niyan. So dito po sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 elections by 2026. Magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. Ang turing sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang puder. Ang halalan paparating na sa 2028 panguluhan. So itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan, na magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang bango ng asukal. Diba? So dito po sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, malamang makasurvive dito si VP Sara kung ang adhikain nila lumpuhin siya at mawalan na po siya ng saysay para sa 2028 elections, baka hindi po ganoon ang mangyari dyan. Di ba? Malamang, depende po sa magiging takbo ng mga bali-balita by that time, by 2026, magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 elections, maliban na lamang kung may mga pangyayari po na mga, alam nyo na maaari makaapekto sa kanilang kredibilidad o sa kanilang pong popularidad. Kapag merong kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niyan. Abangan mo ang revenge niyan. Sa politika, ganyan din po. Malinaw naman ang sinasabi ng saligang batas, no? Na kapag tinanggap na yung articles of impeachment ng mataas na kapulungan ng Kongreso, that's the Senate shall mando yun. Forthwith proceed with the trial. Yung ibig sabihin, simple lang, agad. Kung ayaw mo nang immediately, di agad-agad. Hindi ba? Basic po yun. Pero tatanungin natin, bakit ba iba-iba pa ang kanilang interpretasyon dito in the Senate? Bakit? Bakit ba talaga ayaw nilang simulan ang trial ngayon sa pamamagitan po ng pagtawag ng isang special session? Bakit? 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 Hindi naman sa kinakampihan natin ang lower house. Wala namang sinasabi doon sa saligang batas na kapag may naghain ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official, na forthwith, desisyonan nyo na yung impeachment complaint. Wala. Yung pong tatlong complaint, hindi po na-i-refer at hinintay yung pang-apat. Okay. Yung pang-apat nang dumating, nakakuha ng 215 signatures, ipinanig kaagad in the Senate. Meron bang nilabag ang lower house? Wala. Wala kang basihan para sabihin, 2 buwan yung inupuan yan Ngayong nasa sa inyo na yan, yun meron. Basically, kapag meron kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niyan. Abangan mo ang revenge niyan. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na ngayon po ay 2025 na. Ito pong SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 pa, 4th Monday of July yan. July 28 pa. Pang-apat na SONA na ho niya yan. By 2026, magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. Ang turing sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang puder. Ang halalan paparating na sa 2028 panguluhan. So itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan,
na magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang bango ng asukal. Diba? So dito po sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, opo, malamang makasurvive dito si VP Sara kung ang adhikain nila lumpuhin siya at nawalan na po siya ng saysay para sa 2028 elections, baka hindi po ganoon ang mangyari dyan. Di ho ba? Malamang, depende po sa magiging takbo ng mga bali-balita by that time, may 2026, magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 elections, maliban na lamang kung may mga pangyayari po na mga, alam nyo na maaari makaapekto sa kanilang kredibilidad o sa kanilang pong popularidad o sa kanilang pong trust ng taong bayan. So, bottom line ngayon, sa mga nagsimula nitong impeachment complaint na ito, ang tanong, kailan nyo ito sisimulan at tatapusin? O isipin mo, ano ba mga dahilan kung bakit po parang hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng forthwith? At yung kahalagahan ng provision talaga ng saligang batas o sabihin po ng accountability. At yung karapatan naman nung nasasakdal, nasagutin ng mga parata sa kanya. Yung speedy trial, di ho ba? Ano kaya ang mga pangyayari? Nakiusap kaya kay SP Escudero ang mga reeleksyonista na, pare, huwag naman ngayon na eleksyon kasi baka Mabawasan ng boto. baka maapektuhan yung boto sa amin. Lalo na kapag humantong tayo sa desisyonan dito bago mag-eleksyon, yung Mindanao votes, yung mga boto rin ng kontra kay Sara. Timbangin naman natin to, boss. Intindihin mo naman kami, reeleksyonista kami. O, di ba? Pwedeng ganon. O pwede rin yung mga hindi reeleksyonista, pare naman, may bakasyon na kami. Parang ikaw, bakasyon mo ni Mrs. May lakad na kami sa abroad nakabook na kami pahinga naman tayo. Pwede rin ganon. Nagbilangan sila. Kailangan nila to convict ng 16 votes. Kung ngayong 19th Congress, baka wala silang 16 votes. Hindi ba? Kaya naman, ang sinasabi nila, dali. Iraos natin itong eleksyon ngayon at siguraduhin natin na makakakuha tayo itong mga nandito ngayon na tinutulungan natin na manalo, masiguro natin na kapag nanalo nga sila, ang kanilang boto ay alam niyo na kung para saan. Di ba? Pwede rin, marami ka maiisip O kaya naman, pwede rin na, sige, pag tinuloy mo yan, tandaan mo, pag convene natin ngayong June, pwede ka namin palitan bilang SP President. Papayag ka ba? Pwede ka namin palitan. Pag nagsimula ang huling sesyon ng Senado, we will declare the position of the Senate President as vacant. At hindi malayong maraming gustong pumalit sa iyo. Papayag ka ba nun, Cheese? Daming possibilities. Pwedeng ganon, di ba? So, anyway. Ang daming posibilidad, mga kapatid. Tama, di ba? Totoo. Sinasabi po ni Atty. Macalintal, sabi nga niya, it's now or never. Nasaan ka mang panig ngayon? Ano ba issue dito? Accountability, and the right of the accused to face her accusers. Yun po yan Dahil kung babalikan ko yung mga binanggit ko na mga posibleng kadahilanan, lahat yon vested interest. Lahat yon personal interest. Lahat yon survival. Lahat yon to win. Lahat yon to get power and money. Hindi po ba? Wala na po yung kahulugan ng ating saligang batas. Tayo natin ang mga pangyayari po in the days to come. At ito nga ho ba'y palilipasin mo ng halalan? Tsaka nila pag-uusapan itong napaka-importanteng bagay na ito. At the end of the day, ikaw at ako ang apektado dito dahil tayo po ay short-changed. Tayo po ay hindi nakakakuha ng ating inaasahan dapat na kilos at galaw ng ating mga kagalang-galang na mga senador.